Sa sinusuring lugar ni ka-TH ay meron itong isang lumang sapa na dinaanan noon ng mga sundalong Hapon noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya may posibilidad na maaring meron silang tinagong dalang kayamanan sa naturang lugar na ito. Maliban dito, ang mga sapa ay isa sa mga paboritong lugar ng mga sundalong Hapon bilang taguan ng kanilang dalang mga kayamanan. Nilibot ni ka-TH ang buong bahagi ng lumang sapa para maghanap ng mga lehitimong marka. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang buong pansin na nasa kalagitnaang bahagi ng naturang lumang sapa. Noong una, akala niya dito ay isa lamang itong ordinaryong bato. Pero nang pagmasdan niya itong mabuti, ito pala ay isang semento. Nang kanyang nilapitan ito, kanyang ikinagulat ang pagkakagawa sa sementong ito. Sapagkat ito ay sadyang ginawa o dinisenyo ng mga sundalong Hapon bilang isang artificial waterfalls. Sa madaling salita ay isa itong man-made at bilang isang treasure hunter, masasabi nating ito ay walang dudang isang palatandaan. Kapag ating tititigan ang naturang semento, nagkakaroon ito ng pabago-bagong kulay. Meron itong kakaibang kulay kapag may dumadaloy na tubig sa ibabaw nito. Kapag naka-expose naman ito sa hangin ay meron itong ibang kulay. At kapag tinamaan naman ito ng liwanag mula sa matinding sikat ng araw ay mag-iiba naman ang kulay nito. Sa ngayon, ang tangi kong nakikitang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pabago-bagong kulay ang naturang semento ay dahil sa maaring napakakintab ng ibabaw nito. Dahil sa sobrang kintab nito ay dito nagkakaroon ng mixture mula sa mga light sources na may iba't ibang kulay. Maliban sa pabago-bagong kulay ng naturang semento, napansin din niya na ito ay hindi man lamang tinubuan ng lumot. Alam naman siguro nating lahat na halos karamihan ng mga bagay sa ating paligid ay pwedeng tubuan ng lumot, lalo na kung ito ay laging nababasa. Kaya pagdating sa mga semento, isa ito sa mga bagay na sadyang napakadaling tubuan ng lumot. Pagdating sa naturang semento na natuklasan ni ka-TH, masasabi kong hindi ito tinutubuan ng lumot dahil sa meron itong halong kimikal. Sadyang may hinalong kimikal ang mga sundalong Hapon sa kanilang mga ginawang sementong bagay para kanilang masiguro na ang mga ito ay tatagal sa haba ng panahon. Dahil sa hindi tinutubuan ng lumot ang naturang semento, nagkaroon ng pagdududa si ka-TH kung ito nga ba talaga ay isang sementong bagay. Kaya ang kanyang ginawa ay kumuha siya ng muriatic acid at kanya itong ibinuhos sa ibabaw nito. At ang naging resulta ay naglabas ito ng maraming bula. Ibig sabihin, kumpirmadong ito ay isang sementong bagay. Ang sunod na nangyari ay nagkaroon ng interes si ka-TH at ang kanyang mga kasama na tibagin ang naturang semento dahil sa pag-aakala na maaaring naglalaman ito ng deposito. Kaya hindi nagdalawang isip si ka-TH at tuluyan na nga nila itong binasag. Ayon kay ka-TH, naging madali ang kanilang pagbasag dito sa umpisa dahil sa malambot ang ibabaw na bahagi nito. Mahigit 1 metro ang kanilang nabasag na bahagi nito, ngunit mula dito ay naging napakatigas na ito. Sa madaling salita ay nahihirapan na silang ipagpatuloy ang kanilang pagbabasag. Napansin nila ka-TH na ang disenyo ng naturang semento ay layered o pinagpatong-patong na bahagi. Habang nababasag ang bawat patong nito, ang sunod na patong naman ay mas lalong nagiging matigas. At sa huling layer na kanilang nabasag
ay kanilang nadatnan ang dalawang naka-fossilized na dahon. Ang simento. Sa kadalasan, ang mga simento ay karaniwang ginamit ng mga sundalong Hapon bilang container o lalagyan ng kanilang tinagong mga dalang kayamanan ni Yamashita. Kaya ang madalas na ginagawa ng karamihang mga treasure hunters kapag sila ay nakakita ng lumang simento ay winawasak nila ito. Ngunit dapat nating malaman na hindi lahat ng mga sementong gawa ng mga sundalong Hapon ay naglalaman ng mahalagang bagay, sapagkat maaaring nagsisilbi lamang ito bilang palatandaan sa lugar. Pagdating sa naturang semento na natuklasan ni Ka-TH, ang aking sariling pananaw dito ay wala itong laman. Nagsisilbi lamang talaga itong isang palatandaan na may isinagawang operasyon dito noon ang mga sundalong Hapon. Maliban na lamang kung may marka na siyang higit na nagkukumpirma na ang deposito ay nasa loob ng naturang simento. Ang dalawang naka-fossilized na dahon. Hindi ako nakakasiguro kung masasabi natin na ang dalawang naka-fossilized na dahon ay lehitimong marka o nagkataon lamang. Pero kung ito ay masasabi nating lehitimong marka, nagpapahiwatig ito na ang deposito ay wala sa loob ng simento kundi ito ay nasa gilid nito. Ang naturang gilid na bahaging ito ay kung saan nakatapat ang patulis na dulo ng naturang dahong marka. Ang artificial waterfalls. Ayon kay Ka-TH, sadyang ginawa o dinisenyo ng mga sundalong Hapon ang malaking lumang semento para magkaroon ng isang maliit na artificial waterfalls sa naturang sapa. Kung hindi mo pa alam, ang mga sundalong Hapon ay sadyang mahilig silang maligo sa mga maliliit na waterfalls. Kaya sa bawat lugar na may sapa kung saan sila pansamantalang tumigil, binigyan talaga nila ng sapat na oras para ayusin ang kanilang paliguan. Ngayon, pagdating sa mga maliliit na waterfalls kung saan ay nagsilbing paliguan ng mga sundalong Hapon noon, ang deposito ay madalas nakabaon kung saan bumabagsak ang tubig mula sa itaas na bahagi nito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.